Hello, mga kananay! Samahan niyo po ako ngayon sa iba't ibang kaganapan ngayong araw. Kayo ba mga kananay, sa nag-uumpisa ang araw niyo? May mga nanay na gumigising ng umaga para asikasuhin yung mga anak nila at para pumasok sa eskwela. May mga nanay din na inaasikaso yung kanilang mga asawa at may mga nanay din nag-aasikaso ng kanilang mga sarili para makapasok sa mga trabaho nila. Saludo po ako sa inyo at lalo na rin akong saludo sa mga tatay na maaga rin gumigising para magtrabaho sa kanilang mga pamilya. Pagkahatid ko pala dyan sa anak ko, dumiretso na ako ng palengke. Ito na naman tayo, naabutan na naman natin yung tiyangge. Bumili lang ako ng mga panangkap dyan at napadaan ako dito sa may ukay dahil may nakita akong magandang jacket at mura pa, agad-agad ko nang binili. Hindi na ako nag-ikot-ikot kasi nabili ko naman na yung mga importante. Iniiwasan ko rin yung pagbagsak ng ulan kasi wala rin akong dalang payong dyan. At nang makarating na rin ako dito sa bahay mga kananay, nagpahinga lang ng saglit at inayos ko na yung mga pinamili. After kong maayos, pinasukat ko pala sa anak ko yung jacket na aking binili. Buti naman at nagustuhan niya. Iba na talaga pag lumalaki at nagbibi na tayong mga anak mo, may sari-sarili na silang mga forma. Jackpot na rin ako dyan kasi bukod sa may tag price at mukhang hindi pa nagagamit, maganda at makapal pa yung tela. Tag-isa pala sila dyan ng kuya niya, hindi nga lang maisukat kasi nasa eskwelahan pa. Pagkatapos namin magsukat-sukat dyan, inumpisahan ko na palang lutuin ang ulam namin ng pananghalian. Ginisa ko na pala yung pansahog kong manok at nilagyan ko ng mga pampalasa. Magluluto pala ako ngayon ng adobong sitaw. Alam niyo ba mga kananay, sa tuwing nagluluto ako ng ganto, may naalala ko. Maikwento ko lang mga kananay. Nung high school days pa, marami kaming magkakaibigan o magbabarkada. Tapos meron akong isang kaibigan, pumunta kami sa bahay nila. Tapos nilutuan niya kami ng ganto, sitaw na adobo. Alam niyo ba mga kananay, hindi pa kasi ako marunong magluto nun, kaya manghang-mangha ako sa kanya. Nakakamiss din yung tawanan at kwentuhan. Wala lang, nakakamiss lang. Pagkatapos ko pala diyang magluto, umalis kami ng anak ko. May bibilihin pa kasi kaming mga kakailanganin niya sa kanyang project. Wala nang mabili sa mga school supplies dito malapit sa amin. Nagkakaubusan na daw kasi. Alam niyo naman tayong mga nanay, basta project ng mga anak natin, gusto natin presentante. Siyempre bilang nanay, gagawin natin yung best natin. At kung sa pag-aaral naman ng mga anak natin, susuportahan natin yan. At nang makauwi na kami dyan, wala na inaksayang oras, inumpisa na namin ni Bunso gawin yung project niya. Bilang nanay, hindi pa rin sa atin mawawala yung paggabay. May mga gamit pa kasi na kailangan pa talaga nila ng alalay. Kapag yung alam kong kaya naman nila, sa kanila, akin ang pinapaubaya. Hindi rin pala madali ang gumawa ng ganto, pero sabi ko sa anak ko, mag-enjoy ka lang at para lang din tayo naglalaro. At nung matapos na kami at nakita na namin yung resulta, hindi lang yung anak ko, pati ako masaya. Hindi na kasi namin pinaabot sa deadline at yung anak ko agad niya na ring pinasa. Ang pinakaayaw ko pa naman mga kananay, yung naghahabol ka sa paggagawa. Mas maganda yung maaga, at least wala ka ng problema. O paano ba yan mga kananay? Sa susunod na lang ulit. Salamat sa panonood. God bless!